So yun guys, nilagyan namin ng kutsara or tinidor dito sa gilid. Kasi namamatay yung apoy, walang hangin. Oh. So guys, gagawa kami ngayon ng aming emergency kit. Emergency bag. So nagkakagulo kasi ngayon dito sa Middle East. Merong ano sa Iran, sa Israel, tapos US. So nadadamay dito yung mga kakalapit na bansa. Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE, pinag-sisendan ng missile nitong Iran, yung mga military base dun sa mga bansang yun. So hindi naman nila direkta sinisenda ng missile yung bansang yun, yung GCC. Ang target talaga nila is masira yung mga US Army base dun sa mga bansang yun dito sa GCC. Like Doha, Qatar, Kuwait, Bahrain, tsaka UAE. No? So gagawa tayo ng ating emergency bag. So guys, meron tayo ditong bag. So dito natin lalagay yung ating mga kailangan in case of emergency. Lalagay natin tong ating 2 liters na water. Tubig pa lang puno. So tapos lalagyan natin ng ano ba? Yung mga pagkain na matagal masira. So in case. So easy open to. Kukuha tayo ng 2. Tapos madaling buksan, ganun. Importanteng ilalagay dapat sa ating bag is yung mga documents. So guys, maglalagay tayo ng konting damit. Yan. So lalagay tayo ng 2 set. 2 short, 2 damit, 2 brief. So maliit yung bag. Maliit yung bag namin, guys. Saan kasi yung ano natin? Kailangan namin ng malaking bag. So meron pa kaming isang bag dito. Ito lalagay namin dito yung mga documents. Asan yung documents? So ito na yung damit. Tapos ito na yung underwears. Oo, easy open can, giniling. So, meron tayong power bank. Try nga natin kung nagcha-charge. So, meron tayo dito may isa. Ayan, nagcha-charge. So, pwede itong power bank na to. So, okay na to. Lalagay natin to sa ano lang, yung easy grab. So, yun guys. Itong wallet, charger, wallet sa Pinas yan. Kailangan namin ng charger na may B2C. Kailangan namin to. Itong wallet na to, sa Pinas to. Driver's license, pag-ibig, ganun. Dito lang siya. Tapos yung wallet namin na ginagamit dito sa Doha, dun yung mga Qatar ID namin, card number, mga contact in case. So, lalagay natin to dito. So medyo may spacious pa siya. Lalagay natin dito is mga flashlight o kaya battery. Yan natin dun sa may madaling makuha in case. So yun guys, tapos na yung ano ba kung anong nangyayari dyan. Sana wala namang ano ngayon missile na marireceive dito sa Doha kasi magluluto ako ng shabu-shabu. So guys, meron kaming shabu-shabu dito na binili nito. So mix na siya. Ayan o. So parang hot pot ba? So pwede mo siyang i-boil, i-deep fry, or i-steam. So since shabu-shabu nga, lalaga muna natin to. Tapos magsiset up tayo doon ng shabu-shabu doon sa may upuan na yun. So guys, since wala kaming tawag dito, induction o yung lutuan, kasi ito lang lutuan namin so hindi naman masarap mag shabu-shabu kapag nandyan ka sa may lutuan. So andun yung upuan. Ang gagawin ko, meron ako ditong fuel, no? Itong fuel lalagay ko dito.
Tapos, sisindihan ng apoy, syempre. Tapos, ito, lalagay dito. Oh, tapos dito kami sa shabu-shabu. Ang ganda. So, ayan ang ating shabu-shabu guys. Ang gagawin dito, papakuluan. Tapos, meron tayong ilalagay ditong lettuce. Tapos, hipon para maglasa naman ang ating shabu-shabu. Tapos, ito yung lalagay nating soup powder para magkalasa lalo ang ating shabu-shabu. Lutuin na natin to. So yun guys, ito papakuluan natin. Tapos itong shrimp, pwede na nating ilagay yan dyan para magkalasa. So yun guys, lagyan na natin ng tom yum soup. Ito. Tignan natin pag kumulo at kung ano ang lasa niya. Baka kailangan pa ng luya to o kaya pampalasa. Kaya dito naman yung itsura ng ating hot pot. Dito tayo maglalagay ng apoy. Tapos lalagyan natin sa ibabaw yung ating shabu-shabu. So guys, kumukulo na ang ating hot pot. Titikman na natin kung anong lasa nito. Tabang. So okay na to guys, lalagyan na natin siya doon sa ating induction. Induction. Ayan guys, ito ang ating hot pot. Sisindihan na natin itong ating kalan. Since wala tayong induction, gagawa tayo ng sarili natin. Oh! Sakto! Ang ganda! Kay Kim natin timpla yung lasa. Tama na yung tuwid niya. Kasi na lang, no? So, meron pa ako dito ipon. Baka gusto Ito na iba yan? Ha? Ano yan naman sa ilalim ng boy? Oo. Sige. Okay. Ba't namatay? Taas mo kasi ito. Ba't namatay? Namatay yung... Gaga ka, maano yun? Namatay yung induction ko, gago. So yun guys, nilagyan namin ng kutsara or tinidor dito sa gilid kasi namamatay yung apoy, walang hangin. So guys, medyo nahirapan kami kung paano to lalagay sa ilalim kasi namamatay yung apoy. Ano kayang gagawin dyan? Hindi ako malagay na lang ako din ito. Putang, napakapangit naman yan dyan. Gaga, matatapon nga. Ngayon, madami na yung water. Matatapon na talaga yan. Ang dahil ng pagkuha mo. Wow. So, problema lang talaga guys is namamatay yung fuel sa ilalim. Wow. Homemade shabu-shabu. Nalagay pa sana namin tong ilaw na hipon. Kain na na! Sarap-sarap! Masarap ba tong frozen? Sarap naman. Diba? Tapos noodles. Pancit kanto naging noodles. Ang problema kasi natin yung induction. Fish cake to? Ano po to ba? Ang gagawa mo sa restaurant dito. Kung nakaraan, samgyup ka. Naman, nagsapo-sabo ka. Susunod na gagawin mo. Lechon. Lechon. Pusog. Gusto mo ng ano? Pineapple juice? Balik ko nito sa rep, masisira. Takbal mo. Diba? Busog. So yun guys, ubos namin ang shabu-shabu. Napakatakot talaga nito.
Hugas ka na. So yun guys. Pumipiyok pa eh. So yun guys, busog na kami ni Kim. Dito sa view na to nga pala. Dito, ito. Yan yung view na yan. Makikita nyo. Diyan yung mga missile na intercept ng US galing Iran. So yan. Kasi dun sa dulo, mga 30 kilometers mula dito sa aming accommodation papuntang US military airbase doon. Kaya kitang-kita yung taas na yan ng mga missile galing yan sa Iran, tapos doon sa may US airbase. So wala naman, buti naman hindi bumagsak dito sa amin malapit yung mga debris ng mga missile. So yun, thanks God na rin at safe kami lahat, no, walang nasaktan dito sa amin. Pero alam ko meron ding casualties, pero mahirap na rin kasi magsabi, masyadong mahigpit dito sa Qatar. Boy, busog ka ba? Halata nga. Antok, wala namang bedsheet yun.